Ako po si Kabornok. Alamin natin. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa bagong episode dito sa Alamin Natin. Babasahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 8. Ganito po ang sabi. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Ito pong talatang ito at yung isa pang talata, yung nasa Exodo 20, 4 hanggang 6, ginagamit po yan para sabihin na ang mga Katoliko ay sumasamba daw sa mga rebulto at larawan at lumalabag sa talatang ito. Alam naman po natin, hindi naman po talaga mga Diyos-Diyosan ang mga rebulto ng ating mga simbahan sa Iglesia Katolika, mga kapatid. Tanong, paano ba natin masasabi na ang isang imahen ay Diyos-Diyosan, batay na rin sa Deuteronomio 5.8 na ipinagbabawal ayon po sa Biblia? Di tatatawin natin ang Biblia. Unang Korinto 8.4, ang sabi doon, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Napakaliwanag po, ang mga Diyos-Diyosan pala ay larawan ng mga bagay na di totoo. Halimbawa, kung meron kang rebulto ni Maria, si Maria ba ay hindi totoo? Ang rebulto ni Maria ay larawan ni Maria na totoo. Sabi ng Biblia, ang Diyos-Diyosan, larawan ng mga bagay na di totoo. Kaya hindi po pasok itong mga rebulto sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Pero ano ba ang pinagkaiba ng rebulto ng Iglesia Katolika sa mga Diyos-Diyosan, mga kababayan? Babasahin natin ang Isaias 44:17. Ganito po ang sabi. At ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kaniyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba, dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Yung dinidiyos pala, yung Diyos-Diyosan mismo na kaniyang ginawa, mga kababayan. Naku naman, niluhuran niya ito, sinasamba at sinabihang, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos, mga kababayan. At mula po dito, mga kapatid, ating napatunayan na hindi po Diyos-Diyosan ng mga Katoliko ang mga rebulto at larawan, mga kapatid. Katunayan, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspects as images leading us onto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Yung pagbibigay respeto, mga kababayan, o di naman kaya sa kaso naman ni Kristo, sinasamba ng Diyos si Kristo po mismo. Hindi po yung larawan, hindi po yung rebulto, mga kababayan. Hindi yung nirerespeto ng mga Katoliko, yung mga larawan ni Maria. Sa ating episode ngayon, sasagutin natin ang isang comment sa ating YouTube channel. Ganito po ang sabi, saan sa buong bagong tipan mababasa na ang mga Kristiyano noon sa loob ng iglesia ay lumuluhod sa harap ng mga rebulto habang nagdadasal? Pag may nabasa ka, okay, baka tama, sinasabi mo, pero pag wala ka mabasa, sulpot ang Katoliko. Aba, inaamon pa si Kabornok. Sige. Kaya sa ating episode ngayon, alamin natin kung saan ba mababasa sa Biblia na ang mga unang Kristiyano ay lumuhod sa harap ng mga rebulto at larawan. Sige nga, tingnan niya natin. Sige, para masagot ang tanong, tandaan po natin na ang mga Hudyo noon ay talagang lumuluhod yan habang nagdarasal. Halimbawa, si Daniel, sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 10 na habang siya'y nananalangin ay lumuhod, nagpasalamat sa kanyang Diyos, mga kababayan. At ginagawa po niya yan 3 beses sa maghapon, mga kapatid. At ang isa sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo ay ang kanilang templo, mga kababayan. So, ang tanong, ano ba ang meron sa templo ng mga Hudyo noon?
Ating basahin dito po sa Ezekiel 44:17 hanggang 19. Ganito po ang sabi. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salitan ang larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ng isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Dito po sa ating nabasa, napatunayan natin na may mga larawan at rebulto pala, especially yung may rebulto ng kerubin, mga kababayan, meron pang larawan yan, mga kapatid. At alam po yan ng Iglesia Katolika, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2130, ganito po ang sabi. Gayunman, sa lumang tipan, ipinag-utos ng Diyos o ipinahintulot ang paggawa ng mga larawan na magtuturo sa paraan ng sagisag ng kaligtasan na isa sa gawa ng verbong nagkatawang tao, ang ahas na tanso, ang kaba ng tipan at mga kerubin. Klaro-klaro po ng ating nabasang ito. Alam po yan ng Iglesia Katolika. Alam po natin na si Kristo po ay nakapasok na po sa loob ng templo. At ano po ba ang ginawa niya? Marcos Kapitulo 11, versikulo 11. Nakikita niyo sa screen. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon. Dito sa nabasa natin, hindi naman po sinabi at sinira ang mga dingding na may mga larawan at mga rebulto. Wala namang ganung nabasa, di ba? So kung mali ang pagkakaroon ng mga rebulto sa loob ng templo, sana habang lumilibot si Kristo ay sinaway na niya ang mga tao tungkol dito, mga kapatid. Kaya okay lang talaga na may mga rebulto at larawan basta hindi mo ito ginagawang Diyos mo mismo, mga kapatid. Katunayan, para masagot talaga ang tanong ng isang nag-comment sa atin, babasahin na natin itong nasa Gawa 22:17. Ganito po ang sabi. Nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Klarong-klaro po, si Apostol Pablo ay nanalangin sa templo. Kaya lang nga naman hindi siya lumuhod nun. Lumuluhod nga habang nananalangin. Yan nga ang ginagawa ng mga Hudyo, mga kababayan. Kaya tama, nanalangin ang mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo sa loob ng templo na may mga rebulto. Katunayan nga si Apostol Pedro nga yan nga ang ginawa nga nila, mga kababayan, pumunta sa templo para manalangin, mga kapatid. Katunayan, meron ngang sinasabing placard dito po sa Galatia 3:1 na itong placard na ito ay ang larawan ni Kristo habang siya'y namatay sa krus, mga kababayan. Kaya biblical talaga ang pagkakaroon ng mga larawan at rebulto sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Basta hindi mo lang ginagawang Diyos-Diyosan yung mga nasabing larawan at rebulto na ito. Kaya yan po ang ating sagot sa hamon ng isang nag-comment sa ating YouTube channel. Napatunayan natin na may nabasa tayo sa Biblia, kaya hindi po sulpot ang Katoliko. Baka yung kinakaniban niyang iglesia, baka yun yung sulpot. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburno. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am